pamilya patay ang kilalang online seller at kanyang mister matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Mexico, Pampanga nitong Biyernes. Isa sa mga motibong tinitingnan ng mga pulis ay may kaugnayan sa kanilang negosyo. Nagpapatrol, Karen de Guzman. Walang kasing sakit po yung ginawa niyo sa mga anak namin. Hindi ko po kaya hanggang ngayon. Doble ang sakit at dalamhati ng mga kaanak ng pinaslang na sikat na online seller na si Lerma Lulu. Masaklap din po yung huling kaarawan ay huli mo na pala yun. Tuwang-tuwa ka, masaya ka, kasama ng iyong pamilya. Sabi nga po sa aklat ng Ecclesiastes o mga ngaral, 7 verse 1, sabi po dito, ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Ganun kabilis ang buhay ng tao. Sabi nga po sa aklat ng Santiago 4 verse 14, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayaring bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sa mababaw na salitang napapawi ay nawawala. Kumbaga parang bula po tayo nawawala dito sa mundo. Ganun kabilis po. Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Yung sinabi ng ibang paniniwala na wala pa raw judgment, nakalagay daw sa ilalim ng lupa yung mga tao at wala pa raw, hindi po totoo yan. May hatol na kaagad, ilagay sila sa tinatawag na paraiso. Yun po ay paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Yan po ay parang langit na rin doon. Yung mga nilagay sa Hades, yun po yung sobrang init din, parang pugon, at yan po naghihintay na sa huling araw na sa impyerno. Yun po yung totoo. Kahit anong gawa nating mabuti ay walang saysay lahat. Hindi po ako humatol sa mga mabubuti dyan. Ang Diyos na lang po humatol sa inyo. Pero yung pong sinabi ng Bible, yun po ang aking paniwalaan. Na lahat ng kabutihan natin ay mawala ng saysay sa huling araw o parang basahan lang sa mata ng Diyos kung wala tayong kaugnayan sa Kanya. Mas maganda pa rin talaga yung mayroon tayong relationship sa Panginoon. Yan po ang masasabi ko, na huwag maging kampante dahil hindi natin iniisip, hindi natin akalain na itong huling araw na pala natin, huling pagsasalita na pala natin, tapos kinabukasan wala na pala tayo. Yun lang po ang may bahagi ko na higit na mabuti, mag-aral tayo ng Word of God, tanggapin natin si Jesus Christ sa puso natin, sa isip natin, at isabuhay ang kanyang mga salita, at dumalo ng mga gawain tungkol sa Bible, mga Bible studies tulad ng ginawa ko nung araw ng aking kabataan, at higit na mabuti para mas matutunan pa. Thank you.